Simon na tinawag na Pedro. Pedro ibig sabihin ng matigas na bato. Tigas kasi puso ni Simon eh. Kwento natin siya kung ano ba si Simon sa kung bakit siya tinawag ni Jesus. Si Simon ay tagasunod ni Lord. Tinawag siya dahil isa siyang makasalanan. Si Simon ay isang sugarol at manginginom. Dumating yung panahon na kailangan niya ng ikulong kasi hindi siya nakapagbayad ng tax sa kanilang lugar. Ilang taon tax hindi niya nabayaran. Pinapahanap na siya ng kanilang presidente sa ating kung sa atin ngayon presidente, pero kung sa panahon nila hari. Kailangan mabayaran na niya yung tax kinabukasan. Ang ginawa ni Simon, nangisda siya ng buong magdamag. Buong magdamag siya ng isda. Wala siyang na huling isda. Tapos nakita niya si Jesus. Si Jesus nangangaral sa maraming tao sa gitna gitna ng island. Maraming nakikinig. Tapos dumaong yung bangka niya doon. Pinahinto siya ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, "Pwede ka bang makinig sa akin?" Adi si Simon nakikinig sa kanya. Then sabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang ihagis ang lambat mo sa tubig?" Tinagot siya ni Simon. Ngayon, sabi ni Simon sa kanya, "Buong magdamag na ako nangingisda pero wala akong nahuli. Tapos gusto mo ihahagis ko yung lambat ko sa mababaw na tubig? Nakasigurado ka bang may mahuhuli ako dyan?" Ang ginawa ni Jesus, tinitigan lang siya. Tapos sabi ni Simon, "O sige, ihagis ko to dahil utos mo." Ang binato na ni Simon yung lambat, hinawakan ni Jesus yung tubig, yung dagat, hanggang sa naramdaman ni Simon yung bangka niya, tumagilid sa sobrang dami ng huling isda. Ang dami niyang nahuling isda, halos ang buong dalawang bangka ay napulo. Tapos kaya-kaya na ipambayad ng buwis yun, sobra-sobra pa. Nagulat naman si Simon sa kanya. Naniwala siya na si Jesus, ang pagturo dati ay isang Mesiya. Humingi siya ng tawad sa Lord. Sabi niya, "Lord, hindi ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan." Sabi ni Jesus sa kanya, alam ko yung kasalanan na ginawa mo. Nakikita ko lahat." Tapos sabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin, gagawin kitang mangingisda." Hindi na ng isda, kundi mangingisda ka na ng maraming tao sa sanlibutan. Yun, sumunod si Simon doon. Siyempre, hindi ganun kadali. Maraming naging problema. Nagkaroon sila ng problema niya si Eden. Si Eden naman ay buntis na hindi nalalaman ni Simon na nalaglag yung kanyang anak. Nagkaroon si Simon ng galit kay Jesus. Siyempre, bilang Panginoon, pagsubok yung sa kanilang mag-asawa para tumatag si Simon tsaka si Eden. Hanggang kalaunan, dumating yung araw na unti-unti na ni Simon naintindihan ng lahat dahil lahat ng pagsubok ay hindi matatag na kanilang samahan bilang mag-asawa. Yan ang kwento ni Simon sa Bible. Although hindi ko naman lahat alam talaga kung sino siya, pero yan yung alam ko sa kanya na kwento ni Simon dahil yan yung nababasa ko sa Bible at napanood ko sa The Chosen. Kaya kung may alam kayo about kay Simon, comment nyo dito.